Hallelujah. So yesterday, we have a ministerial meeting doon po sa Kaisakat. At isa sa nag-usapan namin ay ang crucial events to happen before the rapture. Lahat po tayo naniniwala sa rapture? Amen! Amen. So lagi ko sinasabi sa inyo mga kapatid na mayroong dalawang uri ng rapture. Una, spiritual. Pangalawa, literal. Hindi ka ma-rapture literally kung hindi ka muna ma-rapture spiritually. Because spiritual, then literal. Amen. Ano ibig sabihin ng spiritual? Kinakailangan ma-born again ka muna. O di kaya, magkaroon ng new birth. So new birth, and then born again, and then baptism of the Holy Spirit. Amen. So kung baptize ka na ng banal na Espiritu, pwede ka na sa departure area. Amen? At hintayin mo na lang ang Panginoon. Anumang oras na siya ay lumitaw sa kalangitan, so you are assuredly na makakasama. Kaya ang ganda ng topic natin, kapatid. Ano ba? Internal o eternal? Ano pagkakaiba ng internal at eternal? Internal sa loob. Pero eternal, walang katapusan. So, eternal. Yan ang paniniwala ng maraming mga sekta o reliyon na they have that already eternal security. Hindi naman po masama. If you have faith, if you really have that faith of Christ, you have the eternal security. Pero, pag sinabi natin eternal security, that doesn't involve only faith. Kailangan ipakita mo ang iyong pananampalataya. Amen. Sa isip, sa gawa, at sa salita. Di, eternal security na ako. O di kaya born again na ako. Manguyapoy na lang ako. O di kaya, anong gagawin mo kung born again ka na? So makikita na si Kristo sa buhay mo. Makita lang si Kristo sa buhay mo kung baptismado ka na ng banal na Espiritu Santo. Sabi ng prophet, kahit born again ka, pwede ka pang mahulog sa impyerno. Kasi ang tunay na tatak mo bilang isang Kristiyano ay ang manifestasyon ng banal na Espiritu sa buhay mo. Amen. Amen? Palakpakan natin ang banal na Espiritu ng Diyos. So, hindi po natatapos sa pagdalo lang ng church. Hindi na matatapos sa pagbabasa mo o pag-ayon mo. Kinakailangan makita si Kristo sa buhay mo. Hallelujah. At iyan ang mahirap na sundin ng tao. Because ang kaway na mundo ay masigit na nakakaakit sa kaway ng Diyos. Sa panahon ito, because we are now living on the last period of times. So, meron akong tatlong ibinahagi kahapon at nakakalungkot lamang dahil halos hindi na nakapokus ang maraming pastor sa Biblia. Nagulat kami nang marinig ko na ang Biblia daw ay wala na. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon na sa mahuling kapanahunan, may anyong kabanalan ang tao, pero tinatanggihan na ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sino na mangungusap sa atin ngayon? Hindi ako. Ang nangungusap ngayon sa inyong kaluluwa ay ang banal na Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Kaya may pagbabago sa tao kasi kinakausap ng Diyos yung ikaw, yung kaluluwa. Nakikita niyo ko, pero yung salita ko hindi niyo nakikita. Amen. At ang salita ang magpapabago sa buhay ng tao. Amen. Hallelujah. Kaya mapalad yaong nakikinig
bumabasa, at ginaganap ang mga hula ng salita ng Diyos. Amen. Wala nakapagbabago sa buhay ni Brother Juni, kundi yung salita. Hallelujah! Hindi ako, hindi tao, o sino man sa atin. Kundi ang nagpapabago sa atin at nagbabago sa atin ay ang salita ng Diyos na ating naririnig. Amen. Hallelujah! So makita po ninyo dito na mula sa tinatawag nating major prophets and minor prophets at sa propeta ng ating kapanahunan, the seventh angel of the Laodicean Church Age, lahat ng mensahe galing sa Diyos. Amen? Amen. At nakakalungkot na maraming mga lingkod ng Diyos ngayon, nagkakanya-kanya sila ng unawa. At the same time, pinag-uusapan, wala ng Biblia. So, ganun talaga kasi sa huling kapanahunan ito, sabi nga sa Daniel, knowledge will increase. Kaya ang mga tao ay nagpapakadalubhasa sa salita ng Diyos. Hindi tayo dapat magpakadalubhasa sa salita ng Diyos. Umupo ka lang dyan, pagkatapos, dala mo yung Bible mo, humingi ka sa Diyos ng karunungan. Di ba, sabi ni Santiago, kung kulang ka ng kaalaman, humingi ka. Hindi mo na kailangan magpakadalubhasa sa Bible school, etc., etc. Tao din naman nagtuturo. Ako po ay kinukuha ng kaibigan nating Koreano para maging professor. Pero ang ituturo ko, malayo sa aking pinaniwalaan. Because, ang turo ay, di ba, anong mahalaga sa iyo? Yung actual o yung ano yung tawag yan? Theory. Di ba? Theology means an attempt of man to interpret the Word of God. Kaya dumami ang reliyon eh. Kasi may kanya-kanyang unawa. Isa lang naman ang nagpapaunawa pagdating po sa salita ng Diyos, ang Diyos mismo. It is the Holy Spirit. Sabi nga, ipapadala ko sa inyo ang mga aliw, which is the Holy Spirit or the Holy Ghost, na siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Amen. So, sino pipiliin mo? Magtuturo sa iyo, tao o salita na yung Espiritu ng Diyos? Dito na ako sa Bible. Amen. Hallelujah. So, tayo ay dadako sa una nating next. Praise the Lord. Talagang titingala ka na lang, no? Pero mas maganda kung malapad-lapad eh. Revelation 10:7, sabi ron, but in the days of the voice of the seventh angel. Sino na nakilala na ng seventh angel? Amen. Amen. So, sa araw daw ng tinig ng ikapitong anghel, nung siya'y magsimula o bago niyang patunugin ang huling tunog ng trompeta, ang liwaga ng Diyos dapat tapos na. That's why we are always teaching and preaching the mystery of God. Why? Because bukas na po ang hiwaga ng Diyos. Mula sa panahon ng unang anghel, which is Paul, from the Church of Ephesus, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at sa ating panahon, which is Laodicea, ang ikapitong anghel ay malapit ng patunugin ang huling tunog ng trumpeta. Literally, dahil darating na ang Panginoon, at pagkatapos, spiritually, narito na ang tinig. So, second of 1 Thessalonians chapter 4:16, ang sabi, the Lord Himself will come down from heaven with a shout, trumpet sound. Pag sinabi natin shout, ito po yung mensahe. No? At ang mga patay kay Kristo ay bubuhayin muli.
Buhay na ba kayo? Amen. We are dead in sin. Kaya nung marinig natin ang mensahe ng kapanahonan, nagising tayo lahat na nalalapit na pala ang pagbabalik ng Panginoon. So, we are all came from different denominations. Hindi po ito ay tinuturo sa atin. Very basic. Mahalaga din po naman. Pero kinakailangan habang tayo papalapit ng pagdating ng ating Panginoon, ang ating unawa, ang ating kaalaman patungkol sa Kanya ay tumataas at tumataas hanggang abutin natin yung rapturing faith. Iba yung faith mo, iba yung faith ni Jesus Christ sa iyo, iba yung rapturing faith. And this rapturing faith, ito yung pananampalataya na sinasabi mo na ako'y anak na ng Diyos. Wala ka nang nililingon sa mundo. Wala ka nang inaasahan sa mundo, kundi siya lang. That is rapturing faith. Mayroon mang mga problema, mayroon mang mga negatibong bagay, lagi mo sinasabi, anak ako ng Diyos. That is rapturing faith. That is faith. So, doon sabi, God shall be finished, the mystery of God shall be finished as He hath declared to His servants, plural, the prophets, plural. Hindi lang sa isang tao. Kinakailangan pakinggan mo rin yung mga hula mula noon hanggang ngayon kasi ang mga hula na yan ay nagaganap na sa ating panahon. Amen. So kapag nakita mo nagaganap na ito sa ating panahon, anong gagawin mo? You have to be prepared for the soon coming of your redemption ay darating na. Amen. So anong kinabalahan natin ngayon? Di ba? Ang kinakaabalahan tayo ngayon ng tao ay paano mabuhay sa mundong ito. Kaya sabi ng Panginoon, kung hindi ko paiksiin ang araw, ang panahon, maraming hindi maliligtas. Why? Because nakatuon tayo sa ating sarili. Pansarili. Pastor, kailangan natin yan. Totoo yun. Pero hindi ka magkakaroon kung wala siya. Yes. Right. Kaya unahin mo muna siya para ka magkaroon. Yes. Hallelujah. Yun ang sekreto ng buhay. As long as mayroon ka pang kinakapitan, sinasandalan, ang Diyos naghihintay. Sige lang. Pero kapag wala ka ng makapitan, at wala ka ng masasandalan, at natutumba ka na, ang Diyos lagi sumasalo sa atin. Amen. Amen. Maraming patutuo dito sa atin. Naririnig natin ang kanilang mga daing, mga hinaing sa buhay. Pero, isang umaga, Lord, salamat. Lord, hindi mo pala ako pinabayaan. Yes. Because ang Diyos, katabi mo lang, naghihintay lang sa iyo kung saan-saan ka pa kasi pumupunta. Kung sino-sino pa yung ating pinapakinggan, pakinggan mo ang tinig ng Diyos. Sabi ng, kung nanamnaman nyo yung binasa ng ating kapatid, sumisigaw ang karunungan, andito ako. Sumisigaw siya sa mga kalsada, pakinggan niyo ako ang karunungan, makinig kayo para kayo makasurvive sa mundo ito. Wala daming tinig sa mundo. Pero paano mo ma-identify yun pala itinig ng Diyos? Kung walang banal na espiritu na nagsasabi, hear ye Him. Pakinggan mo siya. Amen? Amen. Kaya maraming naliligaw, kasi lagi nakatutok sa cellphone, lakad ng lakad. Pagdating sa dulo, mahuhulog na lang. Why? Because we focus ourselves to the things of this world. Sa panahon po ng kawakasan, focus. Dahil may sinasabi yung nasa itaas. Amen. Amen? Hindi yung mga tinig sa ibaba, sa taas ka makinig. Amen. Para i-guide ka sa tamang daan, para makasurvive ka. Because the days are evil. Amen? Amen. Hallelujah. So, next. Sinabi natin crucial.
nagaganap na at magaganap sa lalong madaling panahon. Amen. Amen? Kaya ang tatlong bagay na ito ay malapit ng maganap. At kung makita na nating nakatayo ito at nagaganap na ito, we have to very much prepared. Why? Because anumang oras at panahon, magaganap na ang pag-agaw. Number one trending ngayon sa mundo ay ang pagtayo ng Third Temple. Kung binabasa ninyo ang Matthew 24, na ito ay mga hula, hindi po ng mga propeta, kundi mismo ng ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya kapag nakita ninyo na nakatayo na itong bagay na ito, ay tumakas na kayo, sabi niya sa kanyang mga alagaan, sa kanyang mga kababayan. Kasi malapit na ang wakas. So to begin with, mabasa natin dyan, sabi doon, number one na basihan ng mga hula ay ang aklat ni Daniel. Basahin nyo Daniel kasi nandun ang mga bagay na nagaganap ngayon. Sa balita na ang pulang baka ay kakatayin na at ang kanyang dugo ay iaalay. Because the red heifer ay ginagamit ng mga naunang mga Israelita nung kanilang itinayo ang una at ang pangalawang templo. Sa panahon ng Feast of Pentecost. Pag sinabi natin Pentecost, ito ay yung panahon na ang mga Israelita ay lumabas sa Ehipto. Amen? Amen. At sila ay kumatay ng ng batang kordero at ang dugo ay pinahid nila sa hamba. Dahil sabi ng Panginoon, dadaan ako, ang anghel ng kamatayan, dadaan sa mga bahay ng mga Hudyo ay ng mga Hebreo. At kapag nakita ko ang dugo, lalagpasan ko kayo. Kaya tayo sa ating panahon, nilalagpasan tayo ng kamatayan ni Satanas dahil may nakita siya sa atin. Amen. Ano nakita niya? Ang dugo ng kordero sa atin. Saan ang hamba? Sa puso mo. Binili tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon Jesus. Amen. Kaya kung nabili ka ng banal na dugo ng Panginoong Jesus, kahit lumpuhin ka ni Satanas, kahit hugutin ang buhay mo ni Satanas, hindi ka maano. Why? Because of the blood. We are saved and paid by the blood of Jesus. Hindi yung gawa mo, hindi yung kabutihan mo, hindi ikaw ang nagbago sa sarili mo. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, kailangan bayaran ka muna 2,000 years ago. At alam niya na may isang Dionisio na mabubuhay ngayon sa ating panahon. Kailangan niya munang mamatay. At sa kanyang kamatayan, binayaran ng ating mga kasalanan. Amen. Amen? Kaya ang dugo ng ating, nung yung kordero, na siyang dugo sa hamba sa panahon ng mga Hebreo at sila'y nakatakas at naalis sa bansa na umaalipin sa kanila ng 400 years. Kayo po, ilang taon kayo inalipin ni Satanas? Wala pang 400. Bago niya makilala ang Panginoon. Ilang taon pa. Di ba? Nakilala ko ang Panginoon, 35 years old na ako. 35 At din akala lang. ko, nung unang may pagtanggap, wala na. Yun pala, hindi doon natatapos. Simula pa lang pala yun. Hindi ko pinangarap na makatayo sa harapan ninyo. Kasi nung maharap ako sa tao, nanginginig yung tuhod ko. Nervyos. Hallelujah. So, mga kapatid, mapalad po tayo sa dinaming-daming tao dito sa ating lugar. Bakit kayo lang? Why? Because bayad ka na. Binayaran na tayo ng Panginoon. Kaya wala nang magagawa sa Satanas. Maliban na ikaw mismo ang nagbukas kay Satanas at welcome. Dati ka naman na sa akin eh.
Si Satanas, oo, dati ako sa inyo. And then, sabi ni Satanas, sabi ng demonyo, mga pare, pasok tayo, pasok. Kaya kung gaano ka kasama noon, mas lalo kang sasama. Amen? So, ang unang palatandaan na makikita po natin ay ang pagtayo ng pangatlong templo sa Israel. At sabi, ang Hudyo na iniwala sa kanilang kultura na this 2025 kailangan ng itayo ang third temple. So, kailan yon magaganap ang Feast of Pentecost sa kanila ay April 12 and beyond. Isang linggo yata yun. Kasabay ng babala ng AI. Sabay din. Artificial Intelligence. Pastor, maniwala ba tayo dyan? Pwede hindi. Pwede maniniwala. Kasi may nag-program sa kanya. Amen? Ang mga robot, tao pa rin nag-program. So yung AI, nagsasabi, may nagtanong, ano mangyayari sa Pilipinas sa 2025? Sabi ng AI, sa April 12, 4:12 ng madaling araw, mangyayari ang the big one. Paniwalaan nyo, hindi. Walang mahalaga. Pero, ang mahalaga, saan ka sa April 12? Mag-ingat na muna. Mag-ingat muna. Pwede mangyari, pwede hindi. Because we believe God. Kaya sabi natin lagi, saan man tayo, mayroong Diyos na mag-iingat sa atin. Pero, di ba, sabi ko na, yung mga bagay na laging sinasabi, naririnig, mangyayari po yun. Kasi lagi itong binabanggit. Kung kailan, di natin alam. Pero mayroon na nagsasabi, pwede, hindi. O pwede ba darating ang Panginoon ngayon? Pwede, hindi. Pwede. Pwede ba tayong kunin ni Lord ngayon? Pwede. Kasi siya naman ang mayakda. Kaya, ang unang bagay na ating pong tunghayan ay ang paggawa ng pangatlong templo. Gaano ka importante ang pangatlong templo sa ating panahon? Sa atin, mayroong significance. Mas lalo sa Israel. Nilang Israel ngayon, hindi pa sila naniniwala na yung Messiah na namatay sa krus, yun na yung tagapagligtas nila. This modern Israel ay naghihintay pa ng isang darating na Messiah na magbubuklod sa lahat ng tribo ng Israel. Amen? Kaya, mangyayari lamang yun kung maitayo muli ang ikatlong templo. At doon ilalabas ng Diyos ang tagapagligtas. Bakit alam natin at hindi nila alam kung sino yung darating? Because, sabi doon sa Romans 11:25, bahagyang binulag ng Diyos ang Israel hanggang sa mapuno ang bilang nating mga hintil. Bulag sila ngayon, spiritually. Kaya, habang binubulag sila ng Panginoon, ang mga nobya ni Kristo ay inihanda sa pag-alis bago dumating yung hinihintay nilang pumasok sa third temple. Kasama ba kayo dad? Amen! That's why the end time message is very much important to us. Why? Because we believe that there is God na siyang darating para kukunin tayo, yung ating asawa na si Kristo. Dahil ang tawag niya sa atin, mga nobya at asawa. Amen? Amen. Payag ka ba na ang asawa mo ay gahasain ng kaaway? Hindi, siyempre. So, kinakailangan iligtas niyo muna
yaong nagmamahal sa kanya ng tapat, at pagkatapos, bubuksan niya na ang kaisipan ng Israel at doon sila papatayin at magtitira lang ang Diyos ng mga remnants. Pero kailangan muna magkaroon ng matinding kaguluhan, kamatayan at pagdugo o pagdurugo na magaganap mismo sa sentro ng mundo, which is Jerusalem. Amen? Amen. So paano? Pastor, paano? Tanong ng isang pastor, pastor yun. Kailangan mo nang hindi papayag ang mga Muslim na wasakin ang Dome of the Rock. ano ngayon? Dome of the Rock. Hindi, ang Dome of the Rock hindi po yan. Al-Aqsa Mosque. Ang Dome of the Rock, ano lang yan? Parang Headquarter. ano tawag dyan? Ano man siya, building na nagpapakita na ang ilalim noon ay yung original na flooring ng Second Temple. Yung sa likod ng Dome of the Rock, nandun yung Al-Aqsa Mosque or yung Umar, sinasabi niya. Sa isip niya, wawasakin daw yun. Hindi nga wawasakin eh. Yan sa Revelation 11, inutusan si John, the beloved, sukatin mo ang templo, Juan, huwag mo isama ang outer court dahil ang templo ng una, pangalawa, ay may tatlong bahagi. The outer court, the holy place, and then the holy of holies. So, huwag mong sukatin, Juan, yung outer court dahil ibibigay ko yan sa mga hintil para kanilang yurakan. Because the temple of the Lord is sacred. So, sa panahon na ito, ibinigay ng Diyos, bakit? Nandun yung Dome of the Rock. Kaya sama-sama, sa huling kapanahonan, nakumbinsi ng Papa ang mga Muslim na sama-sama tayong sumamba kay Allah at ang sa Diyos sa Israel sa lugar na yon na kung tawagin ay Holy Mount, sagradong bundok ng mga taga-Israel. Amen? At ang bundok na yan ay siyang bundok na inalaya ni Abraham ng kanyang anak, ang bundok ng Moriah. Amen. Ang unang pangalan ng Jerusalem ay Mount Moriah. Katabi ito ng Mount of Olives, na kung saan ang Panginoon ay umakyat. Kaya sabi ng Biblia, kung saan siya umakyat, doon din siya bababa. Amen. Mamaya mababasa natin yan. So, there is now union between the two rival tribes of the Muslim, Sunni and Shiite. Aprobahan na ito ay gagawin na lang sa pangalan ng unity, sa pangalan ng pagkakaisa, pagmamahalan sa buong mundo, and security. Lahat ng Muslim, lahat ng reliyon sa buong mundo magkakaisa na. Kaya mayroon ng one world religion. Kinakailangan i-unite muna ng Antichrist ang lahat ng reliyon. Pag nakumbinsin niya na, ang pinaka-premyo at ang kanilang pinakapalatandaan ng kanilang unity is the third temple. Pero hindi alam na maraming mga reliyon na ginagamit ng sila ng Antichrist dahil ang templo na itatayo ay gagawin niyang kanyang kaharian sa sentro mismo ng Israel, ng mundo, which is Israel. Amen? Kaya, very crucial ang nagaganap ngayon sa Israel. At maraming mga Hudyo nakakaalam ng katotohanan, wala silang magagawa because they are only minority. And the majority of all Jews are killing po sa pagtayo ng templo. So this coming April is a very significant month. Kailan ipinanganak ang Panginoong Jesus?
It's between March and April. Hindi December. Dahil tag-yelo yan. Paano mabuhay yung mga pastor doon? Ang summer ay sa ibang lugar mayroong 4 na season, di ba? Winter, spring, autumn, and fall. Pag springtime, anong nangyayari sa mundo? Tagsibol. Pag ginala mo ang iyong kapaligiran, ang mga bulaklak ay nagsisibol, ang mga bulaklak ay namumulaklak, ang mga puno. Napakaganda, may buhay. Why? Because, bakit si Jesus ay pinanganak? Because He is the eternal life. Tagline niya ang eternal life. Siya ang source of life. Kaya kinakailangan sa paglabas ng Misaya, napakaganda ng kapaligiran. Hallelujah! Hindi pa tayo. Tapos ang bida si Santa Claus. Hindi po. Springtime. Kaya this springtime, doon ngayon gumagawa si Satanas para takpan ang katotohanan sa Israel. Amen? Amen. Kaya, so andyan na, nasa ayos na. Sabi doon, they have in one mind with the Antichrist. They were once, sino pong mamumutol ulo? Sa ating panahon, mga Muslim. At isa yan sa kanilang pinagkasunduan, ahayaan nyo lang kami magtayo, pero pagdating ng Great Tribulation, ibibigay namin sila sa iyo. Because ang tawag ng mga Muslim sa hindi mga Muslim ay mga infidel. Ang mga Kristiyano ay mga infidel. Mga masasamang tao, mga maruruming tao. Di ba ba? So, pinupugutan ng ulo dahil kaaway ka, dahil sa pagpatay, sa pamumugod ng ulo, pagpatay ng tao, ay itinuro sa kanila na kapag nakapatay ka ng mga infidel, pag namatay ka, may 8 berhen naghihintay sa iyo sa langit. Mahalay pa rin yung sa berhen. No? Kaya sila pumapatay. Kasi in-insert sa kanilang kaisipan, kapag nakapatay ka ng kaaway, may naghihintay sa iyong reward. Saan papasok ang Diyos ay pag-ibig? Di pa ba? Ibig sabihin, si Allah pala ay malupit. So, next. Yan. Sabi sa Revelation 11:1-3, sabi kay John, and there was given me a reed like unto a rod. And the angel stood, saying, Rise, measure the temple of God in the altar, and them that worship therein. But the court which is without the temple laid out, measure it not. For it is given unto the Gentiles in the holy city. Wala. Holy city, shall they tread underfoot 40 months. 42 months means 3.5 years. And that is the Great Tribulation times. Amen? Hallelujah. Next. So sa Daniel 9:27, malapit na ang rapture. Pag nakita na natin yung templo, malapit na. Sabi doon, and He shall confirm. Palalakasin. Pag sinabi natin confirm, itong prinsipe na ito, which is the Antichrist, palalakasin niya ang alin? Ang alyansa sa maraming bansa o sa maraming tao sa loob ng 1 linggo. At sa kalagitnaan ng 1 linggo, pahinto niya ang pag-alay at handog sa templo. Yun yung tinatawag yan ay Feast of Tabernacle.
pag nagkaroon na kasi ng templo sa Israel, ibabalik ng Israel ang kultura nila sa pag-aalay ng mga hayop na susunugin, at ang dugo nito ay iaalay sa Diyos. Kasi yan ang utos ni Moses. Ibabalik nila ang kautusan. Pero sa atin, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Amen? Nasa ilalim na tayo ng grasya ng Diyos. Kaya lahat ng kautusan sa kanila ay sa biyaya ng Diyos. Yung bawal sa kanila, pwede sa atin. Kaya marami pa rin nag-aaway sa dinuguan. Depende yan sa konsensya mo. Dahil malaya na, ang sabi ng Panginoon, yung pumapasok sa bibig ay malinis. Lalo na ito'y pinasasalamatan sa Panginoon. Yung lumalabas ang matindi, yan ang marumi. Kaya, wala na po tayo sa kautusan. Pero may reliyon na kahit sila'y mga Pilipino, sinusunod pa rin nila ang reliyon ng mga Hebreo o ng mga Hudyo. So papayaan natin silang sundin. Yun ang kanilang pananampalataya. Sa atin, nasa grasya na tayo ng Diyos. Gaano ka man karumi, gaano ka man makasalanan, hindi na tinitingnan ng Diyos yun. Ang tinitingnan ng Diyos, yung anak niya. At yung anak niya may dugo sa iyo. At kapag nakita niya ang dugo sa iyo, titingnan lang naman ang anak niya. Okay yan. Amen? Kaya kapag manalangin ka ngayong gabi o mamaya o ngayon, hindi ka tinitingnan. Ang tinitingnan lagi yung anak niya. Sasabihin ng anak niya, okay yan, Father, okay yan, may dugo ko yan. Amen? Kaya absuelto tayo. Huwag mo lang sadyain. Dahil ang dugo ng anak niya ay bubulwak ang dugo sa harap, sa makikita ng ama. At magagalit siya. Hallelujah. So tingnan ninyo, no? Sabi dito, paggawa na ang templo, papasok na yung huling isang linggo. Kasi sa 70 weeks of Daniel, tapos na yung 69. Ang kamatayan ng ating Panginoon, sabi doon, may ibang turo na tapos na yung 3.5. Dahil ginampanan na ito ng ating Panginoon. Pero sa atin, naniniwala po ko na itong Antichrist sa huling kapanahunan ay siyang nanguusap ngayon sa mga tao na siyang kanyang pagkakaisahin. Ang reliyon, ang politika, at ekonomiya, kinausap niya para magkaisa sa kanya. Kaya ang templo nagsisimbolo ng kapangyarihang politika, reliyon, at ekonomiya. Amen? Amen. Kaya, sabi doon, ang mga nabubulag na mga Hudyo, sa loob ng 3.5 years, sasamba sila. Gagawin nila kanilang kultura, tuwang-tuwa sila at maulit muli. Akala nila, sa kanilang gagawin, ito bababa ang Diyos dahil bumababa ang Diyos noon. Kapag kinasihan ng Diyos ang alit handog, the Shekinah glory of God went down and blessed yung sacrifice na blood. Pero hindi nila alam, ito ang tinatawag sa Biblia na pagre-rebelde sa Diyos. Kaya nga tinanggal na Sa panahon ni Solomon, pinatanggal ng Diyos ang templo na kung saan ang templo ay doon kinatatagpo sila ng Diyos. Pero dahil sa ginawa ni Solomon, na nagkaroon siya ng 1,000 asawa, at siya ay nahatak sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang Diyos ay nagkaroon ng galit, pero tiningnan pa rin ng Diyos si David, na anak ni Solomon. Nasabi niya, kasi gusto talaga ni David na magkaroon ng templo ang Diyos. May bahay na siyang napakaganda, may kaharian na siya, pero sa isip at puso ng Diyos, ni David, walang tahanan ang Ark of the Covenant.
Ngayon, plinano niya. Pero sabi ng Panginoon, hindi ikaw ang tatayo ng aking tahanan dahil puro dugo ang iyong mga kamay. Diba? Si David ay walang ginawa kundi makipagdigma. Ang sabi doon ay dumidikit na yung puluhan ng kanilang natutunaw na yung ginto sa kanilang mga kamay dahil sa eskrimahan. No? Sa haba ng oras ng patayan. At nananalo siya lagi. Ang sabi niya, ibibigay ko ito sa iyong anak. Na si Solomon. Sino si Solomon? Ang anak ni David kay Bathsheba. Amen. Sa babae na kung saan doon siya natisod. Hallelujah! So nung dumating na si Solomon, nung siya matanda na, ay siya nagpatayo ng mga templo ng mga Diyos-Diyosan. At doon, nung namatay siya, nahati ang Israel sa dalawa. The Northern Kingdom, which is the 10 tribes of Israel, at ang 2 kingdoms na Southern Kingdom sa dalawang tribo. Si Huda at si Benjamin. Si Huda at si Benjamin. So, magkalaban po itong dalawang tribo. Pareho Israel, pero magkalaban sila ngayon. Hanggang sa huling panahon ito, mga kapatid, ang magkakapatid ay patuloy na naglalaban. So, nang dumating ang Assyria, sinakop ng Assyria ang House of Israel, tinangay nila ito at ikinalat sa buong mundo. At sa pamamagitan nila, pinagpala ang mga bansa sa buong mundo. Amen. Amen. Kaya mayroon G12, ay G7, G10, hanggang 16, hanggang ilan, hindi ko alam. Mga mayayamang bansa. Pero tingnan ninyo ang ascendancy. Ang nagtayo nun ay mga Hudyo. Sino nagtayo ng Amerika? Hudyo. Sino nagtayo ng yung UK? Hudyo. Lahat yan, Hudyo. Sino gumagawa ng atomic bomb? Hudyo. Sino ang nag-founded ng komunismo? Hudyo. Si Karl Marx ay Hudyo. Sino ang pasimuno ng 4 major religion of the world? Basahin niyo Ezekiel 8. Hudyo. House of Israel. 10 tribo. Kaya ang nanatili, 2 tribo. Bakit ko sinasabi ito? Dahil makikita ninyo mamaya kung sinong ititira niya sa Israel. House of Israel ba o Hudyo? Tingnan natin. So, nakita ninyo sa charts natin, mula 2025 to 2026, kung matutuloy ang pagtayo ng Third Temple, mangyayari yan sa 2026. Sila nagulong. At doon magsisimula na ang mga Hudyo sa pagsamba, ibabalik nila ang Feast of Tabernacle. But on the midst of the week, pagkatapos ng 3.5 years, papasok na ang Antichrist. Pero take note, brothers and sisters, hindi siya magpakilala, hindi siya hahayaan ng Diyos na makilala hanggat nandito pa ang mga bida. Yan ang sabi. Mamaya mababasa natin yan. So, ang 2,000 years dispensation sa ibaba, mula sa kamatayan ni Jesus Christ, 2,000 years hanggang rapture. Tayo ngayon, nasa 2025 na. I-minus mo yung 33. Kasi 33 years, namatay yung Panginoon. At tayo ngayon ay 2025. Ilang taon na lang natira? 8 years? 2025 plus 8. Sino magaling sa mathematics? 33. 33. 33. So, 20, 33. Ako po na iniwala, akin lang ito. Huwag nyo gayahin, pero pwede nyo rin gayahin.
In between 30 and 33, baka maganap ang rapture. Baka, hindi ko po tinutuldukan. Hindi naman ako manghuhula. Pero in the sequence of events na nagaganap ngayon, sa mga propesiya ni Isaiah, ni Jeremiah, ni Daniel, hanggang sa ating propeta, exactly. Kapag naitayo ng templo, yun na. Nagbibilang na tayo. So, 3.5 years na. Pero mayroon tayong squeezing time. Na hindi tayo lahat ay makatayo sa tatakan. E sabi nila, hindi na tayo makaranas nun. Talaga? Eh, ang kasaysayan, I mean, yung events, nagsasabi, patungo na tayo sa kagutom. Amen? Kasi kukontrol na ng mga nagkakasundo sa politika, sa reliyon, at sa ekonomiya na sikilin na ang mga pagkain at tubig at ang lahat ng mga bagay na pangangailangan ng tao para madali i-control ang tao. Alam mo si Brother June hindi ko pa kakainin ng 3 beses sa araw. 1 beses lang. At wala na siyang ibang mapupuntahan, ako lang. Ano ko siya? Alipin. At susunod-sunod siya sa akin, ang isip niya, pakainin mo ako, pakainin mo ako. Kasi nasanay siya kumain 3 beses sa araw. Ito na lang, kulang na eh. Di niyo ba nalalaman? Tingnan niyo ang mundo natin ngayon. Sunod-sunod ang mga fast food. Bukod sa fast food, sa harapan, mayroon pang mga daming pagkain. At ang mga tao ay hinayaan muna ng demonyo na kumain. Why? Because bigla niyang kunin ang pagkain. At doon magwawala ang mga tao, ang mga taga-Manila, aakyat sa bundok. Why? Maraming pato doon kina Pastor Riverhill. Maraming unggoy doon, maraming mawawala. Mawawala yung mga asong gala, mga asong pusa dahil kakainin ng tao. Survival of the fittest. Wala akong pakialam kung papatayin kita, ako gusto kong makakain. Iraransak ang lahat ng mga malls, ang lahat ng mga bodega ng NFA, kung saan may mga pagkain, lahat ng mga stockage ng mga pagkain, iraransak ng tao. Why? Dahil sa pagkain. Bakit may nawasa? Bakit may mga maganda, may mga, di ba, may nawasa sa atin? O saan galing yun? So may gawa? Gobyerno. Dahil nakakatulong. Pero hindi nyo alam sa araw kung anong pinaglalagay sa tubig. Yung Flaka drug, alam niyo yung Flaka drug? Yung zombie drug? Pwede ilagay. Dahil sa atin ngayon, sinasanay tayo ngayon sa mga housing projects, isa lang ang pinagmula na tangke. At kung gusto ng Antichrist, ng isang kalipunan ng mga subdivision na yan ay magiging parang mga baliw, pwede yun. lang yan. Maging sa school. Hindi imposible yun. Kaya, hawak po ngayon nila ang ating buhay. Hawak talaga. Pero tayo ng Diyos na higit na umahawak sa Amen. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Amen. Hallelujah! Palakpakan natin yung Diyos sa buwan. Kaya lamang, nakakalungkot, marami ang nagpapabaya sa atin, sa Kanya. Amen? Kaya huwag tayong mag-focus sa mga bagay sa mundo, mawawala po yan. Lagi tayong sumangasangguni sa Panginoon. Bago ka umalis ng bahay, Lord, anong may gagawin po ako? Pagpalain mo ako. Lagi tayong nakadepende sa Diyos.
Hindi sa sarili mo, dahil anumang oras pwede ka niya iwanan. At pag iniwan ka ng Diyos, sinong papasok sa'yo? Si Satanas. Okay, next. Sabi dito, hindi mo na, let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there comes a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Hindi mo na ilalantad ang lalaking pampalasan hanggat hindi mo na magkaroon ng patihulog o yung pagrebelde sa Diyos. At ang third temple ay simbolismo ng pagre-rebelde sa Diyos. Dahil inuha na nga ng Diyos eh. Amen? Hindi na siya natutuwa, hindi niya na kailangan ang mga hain at handog. Sabi sa Hebreo, chapter 10:5, hain at handog di mo nais. Kundi isang katawan ang ibinigay mo sa akin. At ang katawan na yon na nagsisimbolo ng mga hayop na mga sinunog at mga alay at handog, nasa katawan na ng kanyang anak. Ngayon, gagawa ka pa ng templo para sambahin ng Diyos doon. Insulto yan sa Diyos. Hanapin mo yung anak na nagbigay ng kanyang buhay, na nagbigay ng kanyang dugo, at doon ka pumunta at humingi ng dugo niya. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at Kristo ng iyong buhay. Yun ang gusto ng Diyos. Ano sabi ni Pedro nang siya'y nangaral? Sabi ng mga tao, aga-aga lasing nyo. Sabi niya, hindi kami lasing. Kami puspos ng Espiritu Santo para ibalita sa inyo na yung Kristo, na yung Jesus na inyo ipinako sa krus ay ginawa na Panginoon at Kristo. At yung nakikinig na mga parte ng sambahayan ng Israel ay nangasaktan. Sabi nila, anong gagawin namin? Anong tugon ni Pedro? Mangagsisi kayo at mga bautismo sa lahat kayo sa pangalan ni Jesucristo para sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan. At ang kaloob ng Espiritu Santo ay mapapasayo. Sinabi ba ni Pedro, gawa tayo templo? Sinabi ba niya? Hindi. Why? Because this temple symbolizes a falling away from God. And that man of sin be revealed. Kaya at the midst of the week, ilalantad na siya ng Panginoon. Pero wala na po tayo sa mundo. Siguraduhin niyo lang. And sabi nito sa isa, falling away means apostasia, defection, or forsake to the true gospel of Jesus Christ in His apostles. Isaiah 1:20, but if you refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord has spoken it. Amen? Kaya si Solomon, ang Solomon's temple, sinira niya. Ang Zerubbabel's temple, sinira niya. At ngayon, tatayo ulit. Ang third temple ay wawasakin pa rin ng Diyos. Amen. Hallelujah! Sa araw ng Armageddon. Yes! So anong palatandaan na yung pinagsasabi natin ay katotohanan? Sa pamamagitan po ng tandang ito. Hallelujah! Dito na naman. Sensya na kayo. Ako lang nakakita. Okay. So, there will come a time that there will be an invasion of Antichrist in Jerusalem. Sayang, hindi nyo nakita. Yan. Ang United Nations, nagtayo sila ng revolto. At ang revoltong ito ay makikita sa Revelation 13 na umahon sa dagat yung 7 ulo, isang halimaw na 7 ulo, 10 sungay, at kagaya ng isang leopardo na ang kanyang bunganga ay kagaya ng leon, at ang kanyang paa ay kagaya ng uso, at may pakpak siyang agila. This
confirm the four animals sa napanaginipan ni Daniel sa Daniel chapter 7. Yan ang makita mo sa iyo ng TV. Na mayroong umahon sa dagat na 4 na uri ng hayop. At yun nagre-represent ng 4 na uri ng political powers. Babylonian, Medo-Persia, Greek, and Romans. Tingnan niyo po, nagkaisa na. Ang hayop na ito, yung leopard na ito, ay nagre-resemble sa 4 na political powers merged into one. At ang darating na Antichrist ay napaka-makapangyarihan. Hallelujah! Saan makikita? Sa United Nations. Dahil ang United Nations ngayon ang siyang tumatayong political power dito sa buong mundo. At saan ang galing ang Antichrist? Sa kalipunan ng European Union. Dahil ayon sa hula ng Antikristo, manggagaling sa lipi ni Japet. Hallelujah. So, yan na po. Ang United Nations ay naniniwala na sila yun. Ang espiritu ng Antichrist nagmumula doon. Amen? At kontrol nila ang buong mundo. Next. Ang pagdating ng kaguluhan sa Israel. So, sabi dito, sa Matthew 24:15-20, sabi ni Jesus, kapag nakita na ninyo ang mapangwasak na bagay na sinasabi ni Daniel na propeta ay nakatayo na sa banal na lugar, unawain ang bumabasa, ay tumakas na kayo. Kung kayo'y nasa Judea, tumakas na kayo sa mga bundok. Neither let him which is in the field return back to take his clothes, and woe unto them that are with child. Kawawa daw yung mga nagpapasuso sa araw na yon ng mga bata. At ipanalangin ninyo ng inyong pagtakas ay hindi sa panahon ng taglamig o sa panahon ng Sabat. Kapag nakita muli, ito pong replika. Ito po talaga ang itsura niya kapag nagawa na. Hallelujah! Kailangan, wala ito. Dahil hindi ito kasama sa sukat. Ito lang siya. Dahil nandito ang Dome of the Rock. Amen? Kaya kapag nakita na daw ng mga Hudyo yan, tumakas na kayo. At kung makita natin, tatakas din tayo. Sa tayo tatakas? Sa piling ng Diyos tayo pupunta. Kasi malapit na eh. Because we are the spiritual Israelites. Kung anong nagaganap sa kanila sa literal, magaganap din sa atin. Kaya bahagi tayo nila. Dahil anak din tayo ni Abraham sa pananampalataya. At sabi doon sa Biblia, sabi ni Pablo, yung physical Israel ay papatayin. Ang mabubuhay lang ay ang mga spiritual Israel. Amen. Kahit tayo ng buhay, dadalhin tayo ng Lord sa langit. Amen. Hallelujah! 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 Next. Yan. Punta tayo sa Presidente ng Amerika. Maraming sinasabi positive at negative sa Pangulo ng Amerika. Pero pakatanda natin, ang Amerika noon na itinayo sa reliyon ng mga Baptist o ng mga Protestants ay hindi na ngayon. Dahil pag nabasa ninyo Revelation 13, siya yung kordero na may sungay. No?
Siya dati, tinig niya ay tupa. Tinig siya tupa. Sa panahon ni Lincoln, sa panahon ng mga unang Pangulo, sila may takot sa Diyos. Pero sa panahon ngayon, sa modernong panahon, tinatawag na siya ng Biblia na modernong Babylonia. Tanda natin, what is Babylon? Babylon is a religion. It is a system of religion and political powers. Sino may pasimuno ng Babylonian cult? Si Nimrod at ang kanyang nanay at asawa na si Semiramis. Kaya sinira ng Diyos, hindi niya pinatuloy ang paggawa ng Torre ng Babel. Why? Because these two are establishing the one-world government. Ang tinatawag nating Tower of Babel is the Tower of Confusion. Kaya may isang reliyon ngayon na nakakalito. Sasabihin sa iyo, itong mamang yan, Diyos yan. Yung aling yan, Diyos yan. Pero sa ng Bible, isa lang ang Diyos. Nakakalito. Kaya, subalit, nung iniba ng Diyos ang kanilang lingwahe, kumalat na ang reliyong yun. Kaya tayo sa Pilipinas, tayo nasa ilalim ng reliyong yun. Until such time na tinawag tayo ng Panginoon palabas sa mensahe ng kapanahunan. Hallelujah! Kaya, si Donald Trump ay tinawag ng Israel kasi ang Amerika lamang ang kakampi ng Israel. Ang Amerika ay tinatawag na policeman of the world. At siya ay great power, no? In terms of economic and political and military. Siya ang tinitingala. Siya yung nanguuna sa mundo. Pero sa katotohanan ng Amerika, wala na pong pera. Ang Amerika ay malayo na sa Diyos. Siya na ngayon ang pasimuno ng mga mahalay at mga karumanduman na gawain sa buong mundo. But, there is one man sa katauhan ni Donald Trump, di ba? Wala kayong napansin, ang presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu. Donald Trump. Ang Trump po ay trumpet. Magkaugnay, di ba? Kasi ang spiritual meaning ng Benjamin ay 144,000 servants. Malalim po yun, pero sinasabi ko lang. So ano ang sinasabi? Sabi ni Donald Trump, I will make America great again. Tapos puro salita ng Diyos. Di ba? Lumapit na siya sa Diyos. Pero saan siya umaten? Umaten lang siya sa mga iba-ibang churches, pero hindi siya totally na baptize ng Holy Spirit. Kagaya ni Emperor, sino Emperor? Constantine. Na nagustuhan niya lang ang reliyon ng mga Kristiyano, kaya pinahinto niya ang patayan, pero sa isip niya, ibubuto ako ng mga ito. Kaya siya naging huling emperador dahil sinuportahan siya ng mga Kristiyano. At ngayon, tinawag siya ng mga Hudyo na ang espiritu ni King Cyrus ay nasa kanya dahil si Trump lang ang nagbalik ng original na kapital ng Israel sa Jerusalem. Amen? Ano kapital ng Jerusalem ngayon? Dati, Tel Aviv. Pero noong 2018, nung siya ay presidente, ibinalik niya sa Jerusalem. At ngayon, kaya siya pinanalo uli dahil sa kanya itatayo ang third temple. Tapos aalisin na siya.
Sabi nga ng iba, baka isa-assassinate siya. Diba? Binaril na siya. Muntik na sa ulo talaga. Dito lang lumakli sa tenga. Yung namatay, yung nasa likod. So, ano sabi ng propeta natin? The only thing that ever saved America is an old-fashioned God-sent revival. Anong old-fashioned revival? Yung ginawa ng protestante sa panahon ni Martin Luther. Dahil ang Amerika ay tinayo sa panahon ng Protestantism, hindi Catholicism. Kaya nagalit at pinasukan ng mga Katoliko ang Amerika. Una ay inupuan nila ang mga political na mga posisyon. Hanggang sa dumami ngayon, hawak na nila. At ang mga protestante ngayon ay nasa ilalim na nila. Kaya mayroong charismatic movement, mayroong evangelical movement, mayroong born-again movement. Kasi wala na ang Protestantism, humalo na sa Catholicism. At sila ay nagkaisa na sa Muslim faith. At doon, ngayon, yan ang kalaban ng tunay na iglesia ng ating Panginoon. Amen. Reliyon din. Kaya, magkakapatid ang nagpapatayan doon sa Eden. Magkakapatid ang nagpapatayan sa Israel. Ngayon din sa atin, panahon, kapwa din nating Kristiyano ang siyang bumabatiko sa atin. Amen. Hallelujah. Next. So sabi ng Matthew 7:15, beware of false prophets which come in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Mayroong nagpapanggap na propeta, nagsasalita patungkol sa Diyos, may bitbit na Biblia, pero ang nakatago doon ay asong gubat o lubo. At sisilain nila ang maniniwala sa kanila. Hallelujah. Kaya sabi ng propeta, if there ever was a place that really has become modern Babylon, it's America. Hallelujah. So, ang modernong Babylonia ngayon ay ang Amerika. Sabi ng propeta. So, kung siya ay modernong Babylonia, ano nakasulat sa Revelation 13? Next. Ano nakasulat doon? Sabi niya, and he exercised all the power of the first beast. Yung Amerika na naitayo sa reliyon na may takot sa Diyos, ngayon, ginagawa niya na ang kapangyarihan ng unang hayop doon sa Revelation 13 na umahon sa dagat. Ano yon? Catholicism. Vatican. And caused the earth and them that dwell therein to worship the first beast. Sinasamba na ng tao ang demonyo, di ba? Sa Hollywood, science and technology, yung cellphone nyo, sinasamba nyo yan. Kapag ginubulan nyo ng ilang oras ang inyong gadgets at wala kayong panalangin, wala kayong pagbabasa, yun ang Diyos nyo. Ano muna nyo hinahanap sa umaga? Bato-bato sa langit. Cellphone kagad. Matutulog ka na lang, manalangin ka na lang, kaya marami sa atin parang groggy. Kasi sa puyat, kasi maganda eh. Sino nagpapasaya sa iyo sa buong maghapon? Boy ang Diyos. Nakikita niya, tingnan yung mga anak ko. Hallelujah. Kaya lagi ko sinasabi, yung cellphone. Baka sa tag-agaw, magre-reklamo ka, Lord, ba't hindi ako sama? Sige, mag-cellphone ka muna. Sama-sama kayo ng Antichrist. Yung mapuputulan ka ng ulo dahil sa cellphone? Hallelujah. Matakot tayo sa Diyos. Hallelujah. Cellphone is good.
Hindi yun, but we need cash. Iba yun. Tama ba? Dahil ang cellphone, meron doon, may cash doon. Diba? Kung tuwang tao sa cellphone dahil may ginagawang may cash talaga doon. Pero siguraduhin mo na ang iyong kaluluwa ay nakasigurado sa Diyos. Hindi ka naman magliwaliw, pero hindi sa kamunduhan, kundi kasama mo ang Diyos. Amen. Military powers and war capabilities, makikita lang sa Amerika. Superiority in skyline maneuvers sa Amerika. Policeman of the world. She's also a peacekeeper of the world. Inventions in space, robotic technology, holograms, blue beams are making the image of the beast. Anong kawanis ng halimaw o ng hayop? Yung teknolohiya. Biruin mo, magsasalita ang kanyang larawan. Paano yun? Hologram. Magpapakita siya sa kalangitan. Blue beam. Dahil ang kalangitan ay maging screen ng aparatos na ito. Ang hard, yung nagaganap ngayon na sobrang init, sobrang ulan. Gawa ko yan ng tao. Power to give life unto the power of the beast. May kapangyarihan ng hayop sa Pilipino? Yes. Pagdating po ng one-word religion at one-word political power, kapag nakaupo na ang beast, saan ka man magtago, pag-aari ka na niya. Hallelujah. He will impose world martial law. Naalala niyo yung pandemic? Hawak tayo ng gobyerno. Hindi ka makalabas, makapasok kung wala kang vaccination card. At naglipa na ang mga sundalo at mga pulis. Sa panahon ng Antichrist, saan ka pupunta? Wala kang tatak. Saan ka kakain? Kakain ka ng mga dahon ng puno. Kagaya na nangyari sa Israel na sila ay pinalibutan ni General Titus. Kinain nila ang mga dahon, mga damo, mga balat ng kahoy, hanggang sa wala na silang makain. Sabi ng isang nanay, pakuluan natin yung anak mo ngayon. Bukas ang akin naman. Naging cannibal sila. At yan ang mangyayari pagdating po ng Antichrist. Kapag ikaw ay Kristiyano na naiwan, saan ka pupunta? Saan ka tatago? Sa bitik? Hindi ka na makapasok din sa Santa Lucia. Security guard pa lang yun. Tatanungan nila ang mga patutuyuin nila ang mga lawa, ang mga ilog, para wala nang mainom ang tao. Lahat ng bukal, patutuyuin nila dahil sa heart. At saan ka pupunta? Yung ihi mo, iinumin mo. Eh kung wala ka nang iihi, dahil mo lang pumapasok, ang gagawin mo? Kundi sumuko ka na lang. Saglit lang naman, maputulan ng ulo. Pero baka kung ano pang gagawin. Sasama ka sa amin o hindi? Tatanggalan ka rin ng mata. Eh beautiful eyes ka pa naman. Hallelujah. So, the fall, yeah. And it goes it all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive the mark in their foreheads. Kaya lahat ng maiiwan, magkaroon ng national census, bibilangin ng mga tao, tapos pipila at tatakan. Ano itatatak? Hindi natin alam. Sabi doon ay, he had the mark of the beast or the number of his name. E sabi nila yun, chip, yes, pwede rin. Kasi mahalaga ang microchip sa kanila. Mamamonitor tayo sa anong tawag nila doon? 5G, 6G. Pero wala pang 5G sa atin. Ang 5 generation, yung pag tinutukan ka ng CCTV, lalabas sa screen yung iyong personal data.
Doon makikita kung ilang asawa mo, kung anong sakit mo, kung masaya ka o malungkot. Doon ka malalaman kung sino ka o may meron kang pending na kaso. Magtataka ka na lang, ang ganda ng papasyal-pasyal ka, mamaya dumating na yung police, huli ka. Why? Because of that 5G. Hallelujah. Sa China, ngayon, meron na yan. Hallelujah. Next. So, ano ang kasunod na crucial events na magaganap sa mundo? The destruction of Babylon or America. Jeremiah 51 verse 8, sabi doon, Babylon is suddenly fallen and destroyed. Bigla siyang masira. How for her, take balm for her pain, if so she may be healed. He should have healed Babylon, but she is not healed. And let us go everyone on his own country. Sabi ni Jeremiah, umalis na kayo sa bansa ng Babylon. At umuwi na kayo sa kanya-kanya ninyong mga bansa. Anong nagaganap sa Amerika ngayon? Yung mga illegal entries ng mga tao, mga migrants, pinapauwi na ngayon. Mapalad kung umuwi ka. Kasi may darating pa lang pagkawasak sa Amerika. Hindi nila alam yun. Iba, galit na galit. Bakit? Ilang taon na ako dito. Dito na ako nag-asawa, nagkapamilya. Pero may purpose pala ang Diyos. Kaya sabi niya, umuwi na kayo sa kanyang mga bansa. For her judgment reacheth unto heaven. Ang kanyang kapusungan ay nakarating na sa langit and is lifted up even into the sky. Kaya sa verse 2, sabi doon, ipapadala ng Diyos ang destroying wind. Pag sinabi nating wind, ito po'y giyera o kaguluhan. And will send unto Babylon fanners that shall fan her. Anong fanners? Yung namamaypay ka ng baga doon sa iyong niluluto. May mga ipapadala ang Diyos sa Amerika na magsusulsul. And, ito ang pinakamatindi, shall empty her land. Sabi ng prophet, nakita ko sa vision, ang Amerika wala ng tao at puro butas. Wala ng tao. Why? Because papadalan siya ng mga ballistic missile na hindi niya inaasahan. May armas kasi ang Russia na kung tawag ay electronic EMP, no? Electronic basta electromagnetic pulse. Ito isang uri ng bomba na hindi siya dadapo sa lupa. Kundi ipapadala yan sa gabi na ang mga tao nagsasaksak ng kanilang mga mga appliances and gadgets at pasasabugin yun doon sa itaas. Pag sumabog na yan, ang electromagnetic pulse ang sisira sa mga saksakan. Lahat ng electronics, lahat ng mga electrics na naka-open, susunugin niya. At pag nag-blackout na sa Amerika, magpapaulan. Andito sa Bible, andito sa salita ng Diyos. Magpapaulan ng missile. At hindi makapaghanda ang Amerika at mauubos sila. Yan ang sabi ng prophet. Ang sabi dito, for in the days of trouble, they shall against her round about. Galit na ang mga karating niyang mga bansa. Di ba? Maraming galit ngayon sa Amerika. Ang Canada, ang China, lahat ng pinatawan niya ng matataas na mga tawag sanction, matataas na voice. Galit sa kanila. Sabi dito, dahil pag binasa mo ang Jeremiah 51 verse 3 and 4, doon po ang pagbawasak. Hindi ko na nilagay para hindi na humaba. Sa verse 11, the Lord
hath raised up the spirit of the king of Medes. Sino ang number one na kaaway ng Israel at Amerika ngayon? Yung hari ng Medes. Anong modernong pangalan ng Medes? Iran. Nasa Bible. Sino ang nagwasak ng Babylon ni Nebuchadnezzar? Medes. At sa modernong Babylonia ngayon is still the same spirit of Medes, which is Iran, na wala siyang ginagawa kundi, sabi niya, for his device is against Babylon to destroy it. Wala siyang iniisip kundi bubunawin sa mapa ang Israel. Because it is the vengeance of his temple. Iyan daw ang sinasabi na paghihiganti ng Diyos dahil sa templong itinayo niya sa Israel. Nasa Biblia? Yes. Hallelujah. So next. Sino ngayon ang tinatawag na Sodom at Egypt sa buong mundo? Ang New York City. Ang Amerika. Dito papatayin ang dalawang propeta. Ipo. Dalihin ko na lang. Ang pangatlong crucial na pangyayari ngayon bago dumating ang rapture ay ang pagdami ng tao na mga Hudyo na bumabalik na sa Israel. Sabi dito, they must be present, mass migration of the Jews from all over the world as prophesied by Prophet Ezekiel naman. Sabi niya, they must be present before the rapture for the purpose of sealing the 144 servants of God. Sino itong 144 servants of God? 10 tribes na nawala. At ngayon, bumabalik sila sa Israel dahil sabi ni Pablo, lahat ng Israel ay maliligtas. Pero ang tinutukoy niya, yaong 144,000 lang. Na 12,000 sa bawat tribo ni Israel. Ilang tribo si Israel? 12. So 12,000 sa bawat isa. At mayroong reliyon sa atin, katabi pa natin, na kinoconsider nila na sila yung 144,000. Sabi ko, Hudyo ba kayo? Hallelujah. Sabi dito, setting them apart to proclaim, setting them apart to proclaim the gospel of Christ in Israel. Kapag dumating na Antichrist, itong 144,000 sa tulong ng dalawang propeta, sila yung mga ngaral sa Israel. Amen. At sila'y papatayin din. Sabi dito, there must be a reunification of the 10 tribes or the house of Israel. Tandaan nyo ha, my house of Israel, my house of Judah. Ang house of Judah, sila lang tinatawag na Hudyo. At sabi dito, for all Israel shall be saved with the Jew, sa Romans 11:26, until they will be eliminated with the Antichrist in the Great Tribulation. Papatayin din ang 144,000. Pupugutan din sila ng ulo kasama ng dalawang propeta. Bababa si Elias at bababa si Moses originally. At sabi doon, Revelation 7, mababasa po niyan at nakita din ni John yung foolish virgins na naputulan ng ulo sa panahon ng Great Tribulation. Next. Okay, Revelation. Okay. There will be an increase. Ayan, ano kita natin, ano? Ang bumabalik, ang mga Ethiopian Jews, na tinawag nila ang kanilang sarili na Parmanasa. Ibig sabihin sila ay galing sa tribo ni Manasseh. At ito ay na-preserve nila hanggang sa kasulukuyang panahon. At mga African Jews at mga Hudyo na mga Amerikano galing sa 24 states of the US, ang Brazilian Jews, ang Russian, Canadian, and French Jews. Marami po ang mga French. And the Great Tribulation will kill and annihilate them like the Spanish Inquisition and Hitler's Holocaust.
O anong ginawa sa mga nauna sa kanila sa fifth seal? Nababasa po natin sa Revelation chapter 6 verse 5 na may humihiyaw, Lord, kailan mo kami paghihiganti? Sabi ng Panginoon, binigyan mo na sila ng puting damit. At sabi ng Panginoon, hintay-hintayin niyo lang na mangyari din sa inyong mga kapatid ang nangyari sa inyo. At ipaghihiganti sila ng Diyos. Amen? Hallelujah. So lalabas, next. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. Bago po yan, kinakailangan muna silang masilyuhan ng banal na Espiritu Santo. Amen? Masilyo na ba tayo? Amen. Hallelujah. The same seal. Hindi sila masisilyuhan hanggat nandito pa tayo sa mundo. Dahil ang silyo ay nasa atin. Iaangat muna tayo ng Diyos doon sa kalangitan at yung silyo ay bababa din sa kanila sa panahon ng Great Tribulation. Amen? Kaya hindi pa sila malalantad because of the seal. Ang silyo ay nagsisimbolo ng pag-aari. Di ba ba? Kaya kapag sinilyohan ka na ng banal na Espiritu Santo, yan na ang tatak mo. Doon ka na makikilala ng Diyos. Ay, ito. Lahat ng yan, sama mo na. Why? Because we have the seal. And that is the seal of the Holy Spirit. At sisilyuhan sila saan? Sa kanilang mga noo. No? Tingnan nyo, and their foreheads. Hindi on their foreheads. Pag sinabi natin on, labas yan ng utak. Yes. Pero pag sinabi in, sa loob. Kaya ang kanilang pag-iisip ay pag-iisip na ng Diyos. Kagaya natin, yung kung tunay ka mananampalataya, yung isip mo hindi ka na dapat negative. Kung tunay na may tatak ka ni Kristo, hindi ka na nangangamba, hindi ka na nag-aalala, hindi ka na ng problema sa mga bagay na darating because the seal is inside of your mind. Amen? Kaya yung isip mo, isip na ni Kristo. Sabi ni Paul, we have the mind of Christ. So kung alam mo ang isip ni Kristo, alam mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Hallelujah! At sa verse 3, I will give power unto 2 witnesses, and they shall prophesy 1,203 threescore days, or 1,260 days, 3.5 years. Next. Yan po. Ibababa ng Diyos si Elias at si Moses para sila ang magpapasakit ng ulo ng Antichrist. Habang siya'y nakaupo, ibabalik ni Moses ang mga sumpa sa Ehipto, kaya maulit-uli na ang dagat at ang lahat ng tubig na iinumin sa araw na yon ay kulay dugo. Basahin nyo, Revelation chapter 11, 3-13. At ano naman ang ginawa ni Elijah sa panahon niya? Hindi niya pinaulan ng 3.5 years sa panahon ni Ahab. Amen. Dahil si Ahab na siyang hari ng Israel, hindi siya nakinig sa Diyos, kundi nakinig siya sa kanyang asawa na si Jezebel. Kaya nahirap din minsan pag nakinig tayo sa ating asawa. Diyan nahulog si Adan. So tayo mga lalaki, binigyan ng karapatan ng Diyos para mamuno ng ating sambahayan at maging kung saan ka man, kung iglesia man yan, kung church man yan, kailangan lalaki ang nakatayo. Pero dapat di ka makontrol ng espiritu ni Jezebel. Kasi marami sa mga denomination na kahit lalaking nakatayo, control siya ng asawa niya. Hallelujah! So kinakailangan, pag binigyan ka ng karapatan ng Diyos na mamuno, yung boses mo ay boses mo. It is between you and God.
Pwede mo rin pakinggan kung tama, di ba? Kaya kailangan din natin minsan, two heads are better than one. Pero ikaw pa rin ang magpapasya. Amen. So si Elias at si Elijah ay ibababa. Matakin mo yun, namatay ba si Elijah? So, ikalimang pagkakataon, ibabalik siya ng Diyos sa lupa. Kasi bumaba na siya sa ating panahon. Sa Laodicea, bumaba. Sa panahon ni Jesus Christ, bumaba siya sa katauhan ni John the Baptist para ibalik ang puso ng Ama sa anak. Sa ating panahon, bumaba siya sa propeta para ibalik ang puso ng anak sa Ama. Kaya bumalik tayo sa apostolic doctrine. Na dati ay tayo ay sumusunod sa doktrina ng Katolisismo. One God, three persons. Pero nung dumating ang Espiritu ni Elias, ay niwala tayo, mayroong isang Diyos na gumagawa sa tatlong opisina. Fatherhood, Sonship, and sa panahon natin ay Holy Spirit. Sino anong mukha ng Diyos ngayon sa ating panahon? Anong trabaho niya? Hindi niya alam. Sa atin noon, mas lalo nating di alam. Alam lang natin tatlong persona. Pag tinanong mo, saan ang Diyos nung siya ay Ama? Aging pari, hindi nila kayang sagutin. Anong anyo niya? Anong trabaho niya? Anong panahon? Saan ang Diyos nung siya ay anak? Saan siya nung siya ay anak? Ay Jesus Christ, bumaba siya. Pumasok siya sa kanyang katawan, which is Christ, at bumaba siya sa Jordan River, doon sa taong binabautismuhan ni John. Kaya nang umakyat sila sa likod ko, ako nagbabautismo ng tubig ng pagsisisi, pero yung nasa likod ko, siya magbabautismo sa inyo ng Espiritu Santo. O sa ngayon, saan siya? Ha? Holy Spirit. Pero anong anyo niya? May anyo ba siya ngayon? Yes. Yung salita ko, yung salita na binabasa niyo, andyan siya. Paano malalaman na nandyan siya? Binabago ka. There is power, there is life in the Word of God. Ay, basa ka ng basa ng Biblia, ganun pa rin ugali mo, ganun pa rin ang mga bagay na ginagawa mo, wala sa dyan. Nagbabasa ka lang ng dyaryo at walang kabuluhan. Amen. Pero kung nandyan siya at inanyayahan mo siya, Panginoon, pumasok ka. Turuan mo ako. Baguhin mo ako. Kaya doon tayo na bago sa pakikinig at pakikinig ng salita. Nagkaroon tayo ng pananampalataya. Pero ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Patay kang bata ka. Pag hindi mo isinasagawa. Madali lang sabi, I am a Christian. Sabi ng Diyos, hindi nga. Tingin ko nga, ano na yung titingnan? Puso. Pangalawa, yung panlabas. Pangatlo, paano ka sumunod? Amen? Next, lapit na tayo. So, ano mangyayari? Pag nakaupo na ang Antichrist at pinatay na ang 144,000, yung 10 sungay ay 10 mga bansa na maging kaalyado ng Antikristo, magagalit sa kanya dahil lulukuhin sila ng Antichrist. Kaya ang gagawin nila, bubombahin nila ang Vatican City. At sabi doon, sa Revelation 17:12-17, kayo na magbabasa, ang Vatican City ay masusunog. Anong Vatican City? Saan ang Vatican City? Sa Rome. Ang Roma, which is nandun ang Vatican City, ay bubombahin at ito'y mawawala sa mapa.
At sa 18, chapter 18, 16 to 24, tutulungan pa sila ng anghel para bagsakan ng meteor from heaven. Malaking bato. At ang buong Vatican City ay malulunod, lulubog sa dagat at hindi na siya makikita kailanman. Amen. Yan ang parusa sa Katolisismo. See? Ang Vatican City is spiritual Babylon. Ang Amerika ay political Babylon. Parihong sistema. Katingnan mo yung kanilang simbahan, bilog. Ang Amerika, bilog din ang kanilang White House. Bakit? Pariho sila. Ng espiritu, pariho sila ng sistema. Next, kung mayroon pa. Yan. Ilan lang ang matitira sa Israel? Basahin niyo ang Zechariah chapter 12, 8 to 11, at 13, 8 to 9, and 14, 1 to 9. Basahin niyo yan. Doon niyo makita na 2/3 ng populasyon ng Israel sa panahon na yun ay papatayin ng Diyos. At magtitira lang siya ng 1/3 at sila ay idadaan sa purification dahil sa salakayin ng United Nations ang buong Israel sa Battle of Armageddon, at ang ititira lang ay 1/3 na mga Hudyo, hindi Israel. At ang mga Hudyo na yan ay mabuborn again sa Revelation 12. Bababaan sila ng Espiritu Santo at ma-realize nila na ang Kristo, ang Jesus na namatay sa krus, siya pala yung Messiah. At mag-iiyakan sila, buong pamilya, magkakaroon ng matinding iyakan sa Israel. At pagkatapos noon, dahil kakaunti na lang sila, at nang makita sila ng Panginoon na matatalo na, bababa na ang Panginoon para ipaglaban sila. Next. Wala na? Amen. So, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Glory to God. That is the 3 crucial events that will happen very, very soon.